Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa paggawa ng pamagat ng pananaliksik. Ito ay under sa pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. SMART, S-M-A-R-T. Anong inisyal na ideya mo kapag naririnig mo ang salitang SMART sa usaping pananaliksik? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Ang SMART sa pananaliksik ay nangangahulugang S for specific, M for measurable, A for attainable, R for relevance, at T for time-bounded. Kapag gagawa tayo ng pamagat sa isang pananaliksik, kailangan susundin natin ang SMART. S for specific, dapat tiyak at malinaw ang gustong mangyari. Halimbawa, kung ang topic mo ay tungkol sa social media, ano bang social media ang gusto mong bigyan ng pansin? Yan ba ay Facebook, TikTok, YouTube? Dapat specific. If lugar naman, kailangan specific din. Yan ba ay pangalan ng school? Yan ba ay pangalan ng barangay? Yan ba ay pangalan ng bayan? Dapat specific. Ang sumunod naman ay letter M for measurable. Dapat nasusukat ang datos at resulta sa gagawin mong pananaliksik. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang mga halimbawa. Epekto ng paggamit ng mobile phone sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa Baitang 7 sa Benguet National High School. Ito ay maaaring sukatin dahil pwede mo namang sukatin kung 5 hours lang ba na gumagamit ng mobile phones, 3 hours lang. Sumunod na halimbawa, pagtangkilik ng mga kabataan sa lokal na produkto ng Baliwag, Bulacan. Ito ay nasusukat kasi pwede nating bilangin. Ilang mga kabataan ba yung bumibili ng local products ng Baliwag, Bulacan? Ang kahulugan naman ng attainable sa SMART ay dapat makatotohanan at kayang makuha ang datos sa mga respondente. Para mas madali ninyong maunawaan, narito ang ilang mga halimbawa. Una, epekto ng Pomodoro Technique sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa Baitang 8 sa Banga High School sa Plaridel, Bulacan. Ito ay attainable kasi kapag isinagawa na natin yung Pomodoro Technique, pwede na nating makuha yung hinahanap nating impormasyon. Ang sumunod naman na halimbawa ay gaano ka-epektibo ang paggamit ng highlighting technique sa pag-aaral. Ito ay attainable kasi once masagawa natin yung experiment, makukuha na natin yung gusto nating answer. Ang sumunod naman ay relevance. May interes ang mananaliksik na papanahon at may kaugnayan sa kurso o strand. Halimbawa, epekto ng modular learning sa academic performance ng mga senior high school students sa Ritual Colleges Incorporated. Isa to sa mga naisagawang topic lalo na noong taong 2020 na kung saan biglang umusbong ang modular learning modality. Sumunod naman ay time-bounded. Kailangan matapos ang pananaliksik sa takdang oras na itinadhana. Para mas madali ninyong maunawaan, narito muli ang ilang halimbawa. Una, epekto ng paggamit ng flashcard sa pagsasaulo ng mahahalagang konsepto sa science sa loob ng 2 linggo. Ito ay time-bounded kasi nandito na sa title na 2 linggo lang, okay na yung paksang to. Ang sumunod na halimbawa naman ay epekto ng pagtulog ng 8 oras sa academic performance ng estudyante sa loob ng 1 buwan. Ito ay time-bounded kasi makikita na agad kung ilang araw lang yung gugugulin sa pananaliksik na ito. Sumunod naman, narito ang format sa pagbuo ng pamagat. Kung kanina ang kailangan tandaan ay SMART, ngayon naman ay leads. Maaari mong ilagay ang iyong inisyal na kaalaman sa comment section. Ngayon naman, ang kailangan naman tandaan ay ang meaning ng leads. L for layunin, I for independent variable, D for dependent variable, at S for sakop at lugar. So, narito yung format o dapat taglayin ng isang pamagat ng pananaliksik. Ang una sa leads ay L for layunin. Pinapakita ang direksyon at patutunguhan ng paksa. Sa layunin, kailangang masagot ang tanong na ano ang gustong malaman sa gagawing pananaliksik.
Ibig sabihin, ano ba yung goal o gustong makuha ng mananaliksik? Bakit niya gagawin ng isang pag-aaral o pananaliksik? Narito ang isang halimbawa na gagamitin natin hanggang sa dulo. Epekto ng paggamit ng Mobile Legends sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral sa ika-11 baitang ng Ritual Colleges Incorporated. So nasaan dito ang layunin? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Kung ang inilagay mo ay epekto, mahusay, tama ang iyong kasagutan. Narito ang iba't ibang layunin na maaaring taglayin ng isang pananaliksik. Una, epekto. Ikalawa, implikasyon. Ikatlo, kaugnayan. Ikaapat, persepsyon. Panlima, impluwensya. At pang-anim ay pagsusuri. Una ay epekto, sinusuri kung paano naaapektuhan ng isang bagay ang isang individual, grupo, institusyon o sitwasyon. Halimbawa, maaaring pag-aralan ng epekto ng social media ng kabataan. Maaaring tignan kung may epekto ba o walang epekto, maganda ba yung epekto o hindi maganda yung epekto. Ang sumunod naman ay implikasyon, tinatalakay ang maaaring maging bunga o kahihinatnan ng isang bagay, polisiya o desisyon. Dito naman ang binibigyan pansin ay ang outcome. Halimbawa, maaaring suriin ang implikasyon ng K-12 curriculum sa kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Ano ba ang naging resulta ng K-12 curriculum? Napaganda ba nito ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas? Ang sumunod naman ay kaugnayan. Pinag-aaralan ng koneksyon o relasyon ng dalawa o higit pang variable. Halimbawa, maaaring alamin ang kaugnayan ng sleeping habits sa academic performance ng mga estudyante. Meron bang kaugnayan ng oras ng pagtulog o oras ng tulog ng isang mag-aaral sa kanyang performance sa paaralan? Ang sumunod naman ay perception, nakatuon sa pananaw, opinyon o paniniwala ng isang grupo ng tao tungkol sa isang partikular na paksa. Halimbawa, maaaring alamin ang persepsyon ng mga guro sa paggamit ng technology sa pagtuturo. O kaya naman, maaaring alamin ang persepsyon ng mga mag-aaral tungkol sa paggamit ng cellphone habang nasa klase. Sumunod, impluwensya, sinusuri kung paano naapektuhan o nahuhubog ang isang bagay ang pananaw, ugali o kilos ng isang tao o grupo. Para mas madali nating maunawaan, narito ang halimbawa. Maaaring pag-aralan ang impluwensya ng online learning sa motivation ng mga mag-aaral. Sumipag ba ang mga bata sa pag-aaral dahil sa online learning? Ang panghuling layunin ay pagsusuri, masusing pagsisiyasat sa isang paksa upang maunawaan ito ng mas malalim. Para mas madali ninyong maunawaan, narito muli ang halimbawa. Pagsusuri sa estratehiya ng gobyerno sa pagtugon sa... Ngayon tapos na tayo sa layunin, balik ulit tayo sa leads. Kanina, sinabi natin na ang L ay para sa layunin, ngayon naman ang I ay para sa independent variable o tinatawag din bilang malayang variable. Ito ay inilalarawan bilang variable na kayang tumayo mag-isa. Ito ay focus o issue ng napiling paksa na nagiging sanhi upang maapektuhan ang iba pang variable. Muli, ang I sa leads ay nangangahulugang independent variable. Ito lang din yung halimbawa na ginamit natin kanina sa layunin. Kung ang layunin ay tuklasin ng epekto, ngayon naman nasaan kaya ang independent variable? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Kung ang inilagay mo sa comment section ay paggamit ng Mobile Legends, mahusay. Tama ang iyong kasagutan. Balikan ulit natin ang leads. L for layunin, I for independent variable, ngayon naman ay D, at ito naman ay para sa dependent variable o di malayang variable. Ito ang variable na hindi kayang tumayo mag-isa. Ito ay naapektuhan ng independent variable at ito ay nakadepende sa kung ano ang nagagawa ng independent variable.
Ito muli yung halimbawa na ginamit natin kanina. Kung ang layunin ay epekto, ang independent variable ay paggamit ng Mobile Legends, ngayon naman, nasaan ang independent variable? Mali, yung independent variable, ito ay dependent variable. Ang dependent variable ay akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Ito yung kadalasang nakikita natin kasunod ng independent variable. Bago natin ipagpatuloy, balikan muna natin yung leads. L for layunin, I for independent variable, D for dependent variable, at ngayon naman S para sa sakop at lugar. Sino-sino ba yung mga magiging respondente at lugar naman para malaman natin kung saan gagawin yung pananaliksik? Ito ay yung halimbawa rin kanina. Kung ang layunin ay epekto, ang independent variable ay paggamit ng Mobile Legends at ang dependent variable ay sa akademikong pagganap. Nasaan naman kaya ang sakop at lugar? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Mahusay, ang sakop ay mga mag-aaral sa ika-11 baitang at ang lugar naman ay Ritual Colleges Incorporated. Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Epekto ng pag-aaral sa gabi sa memory retention ng grade 11 students sa Pampanga National High School. Nasaan ang layunin? Nasaan ang independent variable? Nasaan ang dependent variable? At nasaan ang sakop at lugar? Eksakto. Ang layunin ay ang epekto, ang independent variable ay pag-aaral sa gabi, ang dependent variable naman ay memory retention, ang sakop ay grade 11 students at ang lugar naman ay Pampanga National High School. Narito ang ikalawang halimbawa, epekto ng pakikinig ng K-pop music sa konsentrasyon ng mga mag-aaral ng junior high school sa Plaridel, Bulacan. Nasaan ang layunin? Nasaan ang independent variable, nasaan ang dependent variable, at nasaan ang sakop at lugar. Mahusay. Ang layunin ay ang epekto, ang independent variable ay pakikinig ng K-pop music, ang dependent variable ay konsentrasyon, ang sakop ay mag-aaral ng junior high school, at ang lugar ay Plaridel, Bulacan. Narito ang ikatlong halimbawa, epekto ng pagbabasa ng Wattpad sa paggamit ng wastong gramatika ng grade 9 students sa Bahit Castillo High School. Nasaan ang layunin? Nasaan ang independent variable? Nasaan ang dependent variable? At nasaan ang sakop at lugar? Magaling! Ang layunin ay ang epekto, ang independent variable ay pagbabasa ng Wattpad, ang dependent variable ay paggamit ng wastong gramatika, at ang sakop ay grade 9 students at ang lugar naman ay Bahit Castillo High School. Paggawa ng pamagat ng pananaliksik. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!